Libo-libong kilometro man ang layo ng gitnang silangan sa Pilipinas, walang dudang matinding pasakit ang giyera roon sa kabuhayan ng ilan nating kababayan. Mula sa mga namamasada hanggang sa mga nagsasaka ng gulay. At malabo na raw ang tsansang bumalik sa dati ang presyo ng petrolyo kahit humupa na ang giyera. May report si Ian Cruz. 3 dekada ng jeepney driver si Mang Jose. Kahit pandemya, nalagpasan niya. Pero sadyang matindi raw ang latay ng giyera ngayon sa Middle East. Talo kasi silang mga tsuper sa pagmahal ng diesel sa loob lang ng isang buwan. Walang magagawa, ito lang hanap buhay namin. Mas masahol pa nga sa pandemic ito. Si Alan at tsuper din, tingi-tingi na lang kung magpakarga. Kaya noong minsang namasada, tumirik ang kanyang jeep dahil naubusan ng diesel. Kaya po ako sa mga pasahirong iba kasi nagbumaba na lang sila. Kasi siguro nainip dahil medyo matagal-tagal din ako kasi naghanap pa ako ng gasolinahan na magbibigay sa galon. Ang ilang tsuper, 250 hanggang 300 pesos na lang ang naiuwi sa pagpasada ng humigit kumulang kalahating araw. Pangbili na lang talaga ng pagkain. Hindi tulad dati na kaya pang makapagtabi para makaipon. Umaaray rin ang mga dispatcher, lalo't hindi sila kasama sa mga binibigyan ng ayuda. Kawawa naman kami, may pamilya din kami. Halimbawa ako ngayon, 3 yung apo ko nag-aaral, yung anak ko din 2, nag-aaral ng college. Di lang sa syudad, pati sa malalayong komunidad gaya sa Benguet, dusa ang mahal na petrolyo. Nagsara ang ilang gasolinahang wala ng supply. Nalalanta rin ang kabuhayan ng mga vegetable farmer. Diesel pa naman ang gamit nila sa patubig. Kakakaba kasi hindi mo alam kung saan ka kukuha ng pagkain. Hindi mo alam kung saan patungo yung buhay mo pag ganun yung nababalitaan natin na patuloy pa rin yung gera sa ibang bansa. Siyempre yung crisis is tuloy-tuloy din kasi. Ngayong pahirap ang buhay, mamahal-mahal ang mga bilihin. Paano na yung mga anak namin? Buti pa pagkaya nila, ganun. Yung mga parang may kaba na kawawa sila. Kung supply lang din ang pag-uusapan, may mga nauna nang dumating at sa buwang ito may parating pang 900,000 barrels ng petrolyo. Pinag-aaralan na rin ng Department of Energy ang pag-angkat ng petrolyo sa iba't ibang bansa. Pero hanggat patuloy ang giyera sa gitnang silangan, ayon sa DOE, patuloy ang kalbaryo ng mahal na langis. Is it going to reach 200? I really do hope it won't, but I cannot also tell you that it won't reach 200 because this is beyond our control. At kahit humupa na ang giyera, sabi ng dati at kasalukuyang kalihim ng enerhiya, malabo na raw na agad-agad babalik sa dati ang presyo sa mga gasolinahan. Huwag na kayong umasa, babalik pa ng 61 yan. Okay, fearless forecast is basically ang diesel will be 100 or a little over 100 and then gasoline is a little under 100 pag nag-normalize na lahat dahil maraming infrastructure na nasira. I would go along with the point of former Secretary Petilla kasi if ever it goes down, it will take longer. It will not be 1 month. Ian Cruz, GMA News.